Itong mga nakaraang araw ay parang nababahala ang karamihan dahil ang sabi, dalawa raw na LPG. LPG ba ang tawag doon? LPA. Low pressure. Okay. Okay. Naalala ko lang kasi baka mawala na yung gas sa bahay. Okay. Dalawa raw ang nagbabadyang bagyo na papalapit. Pero ito ay subok na po natin, di ba? Kasi meron tayong kaisipan na hanggat hindi bumubuka ang lupa at umuulan ng apoy, ang pagsamba at sama-sama nating pagdalo sa gawain ay magpapatuloy at magpapatuloy. Amen. Kaya po, araw-araw patuloy po ang laban po natin. Sa buwang po ito, ang tema po natin ay from negative to positive. Okay. May mga bagay na mukhang negatibo, pero ito po ay nauuwi sa tinatawag na positibo. Okay, Lamb of God. Okay, the Lamb of God, ito po ang ating pamagat sa umaga pong ito. Sa John 1:29, okay, ano po ang sabi sa aklat ng 1:29? The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Sa Bible po ay meron pong 5 Juan. Okay. Meron pong 5 John. John the Baptist, John the Beloved, John the father of Peter, John Mark, okay, yung sa Marcos, isa po ay si John Mark, at saka yung John of Anas, na makikita po niyan sa aklat ng Gawa 4:6. Okay, so 5 John. Pero gusto ko pong makita po ninyo ang 2 Juan po rito, ang John the Baptist at saka po ang John the Beloved. John the Baptist addresses Jesus as the Lamb of God. But John the Beloved addresses Jesus as the soon-coming King, the Lion in the tribe of Judah, to rule, reign, and to judge the world. Okay. So, it seems negative ang pagpapakilala ni John the Baptist kay Jesus. Pinakilala niya na ito ay kordero o ito ay isang tupa. Sa mga hayop, napaka-weak po ng isang tupa. Kaya nga ang sabi ko kanina, mula po doon sa negative, tutugo po tayo sa positive. Ang isang tupa mahina. Kapag yan tumaan sa kalsada, ito po ay businahin mo, titignan lang sa yung ganon, wala siyang pakialam. Kasi nga weak po yung kanilang pandinig. At sila po ay pinangungunahan lamang po ng tinig. Tinig po ng nagpapastol po sa kanila. At kapag hindi po nila gamay ang tinig ng nagsasalita, hindi po nila pakikinggan yan. Kaya nga sabi ng Bible, "My sheep knows my voice." Sabi ng Panginoon, ng aking mga tupa, napapakinggan, alam nila kung ano ang tinig. So, itong tinig na ito, okay, ang sabi po ni John the Beloved, John the Baptist, ang sabi niya, "Look," ang sabi niya, "pagmasdan nyo, behold, the Son." Sabi nga noon, hindi niya nasabing the Son of God. Ang sabi niya, the Lamb of God. Although in the book of John, okay, although in the book of John, simula pa lang yan, pinakilala niya that in the beginning was the Word. The Word was with God and the Word was God. But in John chapter 1 verse 29, nung si Jesus ay ready na magpabaptize kay John the Baptist, ang sabi ni Juan the Baptist, sabi niya, "Behold, pagmasdan ninyo, dumarating ang kordero ng Diyos." Isang kordero, hindi niya sinabi niya, "Behold, the Son of God is coming." Ang sabi niya, "Behold, the Lamb of God is coming." So, lamb, ipinakita niya, na parang kung tiisipin mo, bakit hindi sinabi na the lion itself? Because he already know that Jesus is coming from the tribe of Judah. The lion in the tribe of Judah. Pero ang pakilala niya, isang Lamb of God. But the mission of that Lamb is to take away the sins. Hindi to remove, o parang itutulak lang to move and to remove, but to take away the sins of the world. May kinalaman po kasi yung buhay ni Jesus patungkol po sa tinatawag po na handog. Because in the Old Testament, para ang tao po ay mapalaya sa kasalanan, ay kailangan po nila na magkatay ng hayop
para yung dugo ng hayop ay magsilbi daan para po, hindi sa pag-alis, kundi pag-remove o pag-move doon po sa kasalanan ng tao. Pero pagdating ni Jesus, that takes away. May pagkakaiba ang remove sa takes away. Kasi ibang translation, kung ito ay i-remove, tutulak mo lang siya na remove. Remove. Na itulak mo lang. Pero yung take away, tinanggal mo siya pagkatapos uminom. Yun, no? Okay. So, magkaibang buhan ang nagpakita kung sino si Jesus. The one who takes away the sins of the world was being addressed by John the Baptist as the Lamb. But sooner or later, sabi naman ni John of Patmos, John the Beloved, John the disciple of Jesus, John the Evangelist is none other than John the Beloved, disciple of Jesus, ang sabi niya, He will come to rule and reign, to judge the world. And the question is, sino ba talaga ito? Who was He? Sino ba talaga itong Lamb of God na ito? Maraming naniniwala, pero hanggang paniwala lang. Naniwala sila, but did not receive. John 1:12, to those who receive Him, who believe in His name, He gave them the authority and the power to become the sons of God, or the child of God. So it's not enough for us just to believe, but we have to receive. Maraming tao, they believe, but they don't receive. Di ba naalala nyo yung isang mama na ito po ay dala-dala niya yung wheelbarrow at tumuwid sa alambre. At habang tumatawid, palakpakan ng maraming tao. Tuwan-tuwa maraming tao kasi nakakita sila ng isang mama na ang galing niyang mamalanse, tumatawid sa tulay. At pagkatapos, pagdating ng mama doon sa kabila, nagtanong siya, sino sa inyo ang naniniwala na ako ay makakabalik? Lahat nagtaas ng kamay, palakpakan. Kasi nga nakatawid na siya. At ang tanong niya, sino sa inyo naniniwala akong makabalik? Lahat naniwala. At sino sa inyo naniniwala na kaya kong bumalik, na itong dala kong wheelbarrow ay may uupong tao? Lahat naniwala na naman. Tinuro niya isang mama na unang tumaas ng kamay, ikaw ang umupo dito, yung taong yon, at tatawid tayo. Sabi niya, ayoko na po. He believed, but he did not receive the challenge. Ganito po maraming tao. Tinatanggal ko sa aking isipan at wala sa aking kaisipan na ang malalaking simbahan ay takbuhan ng maraming taong ayaw magbayad ng utang sa pinanggalingan na simbahan. Kasi naniniwala ako na ang pagdami ng mga tao sa malalaking simbahan ay bunga ng pagdadala ng bawat isa ron ng kanilang mga mahal sa buhay para makakilala sa Lord, kaya lumaki. At tinatanggal ko sa aking isipan na ang malalaking simbahan ay takbuhan ng mga taong ayaw pakialaman ng kanilang buhay. Mula sa maliliit na simbahan, they want grace but they don't want correction. At kapag itinuwid mo, takbo sa malalaking simbahan. Takbuhan ito ng mga tao na may mga itinatagong kasalanan sa buhay. Ayaw niyang isuko yung kanyang pagkatao. Kaya takbo na lang sa malalaking simbahan kasi doon sila nagtatago. Ayokong isipin noon. Pero yun po ang nangyayari. Pero yung galing sa maliit na simbahan, lumago doon, tumibay doon, ito yung mga taong pagdating ng pagsubok, matibay pa rin ito. Kahapon, nandun ako sa Navotas na Malabon, nagtuturo po sa Bible School. Pinag-usapan po namin yung tatag ng buhay. Kasi maraming mga puno, ang lalago, ang lalaki, pero dumaan ng bagyo, bagsak. Saan ang naging problema? Dahil hindi ba kaya ng trunk o yung poste, yung puno, yung malalagong dahon at sanga? Nasaan ang problema? Pundasyon. Kapag ang isang puno, ito ay tinitrim o pinuprune
pangit tignan, pero habang ito at tinatapyasan, yung ugat niya palalim ng palalim. Pangit tignan, pero palalim ng palalim. Ang mananampalataya, kapag dumarating ka sa buhay, sa pagsubok sa buhay, parang hindi mo alam kung ano itsura mo. Minsan, paggarap mo sa salamin, parang hindi mo maipinta ang mukha mo. Pero after those bagyo ng buhay mo, masasabi mo na napagtagumpayan mo ang lahat ng ito. Then, kapag may dumating na naman ng bagyo, masasabi mo, I've been there and I've overcome you, pagsubok sa buhay ko. Kaya matatag ka ulit. So, yung ibang puno, bumabagsak kasi ang kanilang ugat pa-spread. Kaya pagdating ng bagyo, bagsak. Ang problema ay ang pundasyon. Palibhasa ang pundasyon, hindi nakikita. Maraming Kristiyano, 20 years na sa buhay, pananampalataya, and yet, hindi pa rin namumunga kasi ang pundasyon mahuna. Yung bahay po namin sa probinsya, wala na pong nakatira. Halos wasak na po ang mga gilid-gilid dahil tinamaan ng bagyo. Pero ang bahay nananatili pa rin, nakatayo. 1971 nung ginawa po yung bahay. At ang haligi po niyan, balubaluktot. Hindi inalis ng lolo ko yung haligi. Although nilagyan po niya ng pader na ito po ay puro mga hollow blocks na. Pero yung haligi, kahoy pa rin. Hanggang ngayon nakatayo. One time, tinanong ko, lolo ko, nung high school ako. Sabi ko, lo, parang hindi yata bagay. Ang pader, simento, pero ang haligi, kahoy. At ang sabi niya po, yang mga haliging yan, marami ng pinagdaanan. Bago ka pa ipinanganak, bahay na yan. At yung posting yan, yung haliging yan, yan pa rin yan hanggang ngayon. Tinanong ko, lo, bakit hindi ka man lang pumili ng matuwid? Marami namang matuwid, tulad ng puno ng nyog. Ang sabi niya, ang mga haliging yan, marami ng pinagdaanan na bagyo. Kinuha yan, sabi nga noon, doon sa bundok. Nung kinukuha ko yan, sabi nga noon, nahirapan ako. Balubaluktot yan, pero yan yung mga pinaghirapan kong tagain. Kasi yan, subok na sa panahon. Kaya kahit yan baluktod, matibay yan. Pakuan mo, nababaluktot ang pako. So ang ginagawa, binabarena, tinutornilyo. Kasi ganun siya katigas. Pag dumaan ka sa maraming pagsubok at nanatili ka kay Kristo, yung mga pagsubok na darating, kaya mo ng tayuan. Dahil naging matibay ka, ibig sabihin nun, ang pundasyon mo malalim. Who was he? The one who takes away my sin. He is Jesus. Kasi ang sabi niya, behold the Lamb of God. Ang mission ng Lamb of God, to die. Kaya hindi siya pinakilalang layon. Mahirap patayin ng layon. Ang tupa, ang dali, mahina. Pero yung kanyang dugo, tugon pala sa kasalanan. Kaya ang sabi ni John the Baptist, the one who will take away the sins of the world. Yung disciple ni John the Baptist was looking at Jesus. Kasi sa Tagalog, pagmasdan nyo, tignan nyo, behold, ang mag-aalis ng kasalanan natin. Yung ibang maaaring nag-isip, bakit mo sinabi na isang tupa? Bakit hindi mo sinabi ng isang elepante? At least malakas yun. Pinakita isang weak na hayop. Isang mahinang hayop. Malabo ang paningin. Nakadepende sa dinig. Malabo ang paningin. Pero ang pandinig, nakadepende sa kanyang master. Maaring hindi mo nakikita ang hinaharap mo sa ngayon kahit maganda. Pero pag nakadepende ka sa dinig mo sa Panginoon, magiging maganda ang bukas. Ang nakikita mo ngayon, hate ka ng asawa mo. Ang nakikita mo ngayon, malayo sa iyo ang loob ng pamilya mo. Kasi yan ang nakikita mo. Dahil hindi mo nakikita ang kinabukasan. Pero pag tama ang pandinig mo sa Panginoon,
panghawakan mo dahil may dala na magandang kinabukasan ang tamang pandinig sa Panginoon. Amen. Who was He? The way, the truth, and the life. Etong pinapakilala. The one who will take away the sins of the world. Siya yung daan tungo sa kaligtasan. Daan tungo sa katotohanan, paglaya mo sa kamalian. At daan para ikaw magkaroon ng buhay sa hinaharap. Kahit sa buhay nito, parang hirap kang mabuhay. Kung titignan mo kung may bank account ka, parang hindi na umaabot doon sa tinatawag na maintaining balance. Titignan mo yung bulsa mo, parang hindi sasapat para sa araw ng bukas. But you know what? You have Jesus, you have life. Parang kagabi lang. Kumakain ako ng tuyo. Sarap ng kain ko ng tuyo. Makita-kita ko si Muki, yung aso namin, kumakain ng corned beef. Kasi wala na kaming pambili ng pagkain nung ano. Pero alam mo, pag totoo ka, you will never question God in spite of the things that happens to you. Ang masasabi mo lang, salamat sa Panginoon. Kahit yung mayayaman at totoo ang kanilang pagyaman, dumaan din yan sa ganung kain. One time, pinakain ako ng isang inchik. Nangaroling kami, isang inchik, pinuntahan namin. Di ko alam na bawat kanta namin 1,000. Nakarami kaming kanta, nakawalo yata kaming kanta. Sabi ko, parang naubusan na tayo. Hanggang doon na lang po, I share the word of God. Binigyan kami 8,000. Nung makita ko 8,000, binilang ko kanta namin, 8. Sabi ko, balikan natin, dagdagan natin. But then, matapos ang December 27, kasi December 27 yun, pinahanap ako sa pulis, akala ko meron akong kaso. At nung natagpuan ako ng pulis sa buong Pasay, ikaw ba si ganito? Sabi ko, ako po yun. May natatandaan ba kayo? December 27, kasi January na po yun. Na kinarulingan ninyo. Sabi ko, opo. Pinapahanap ka ng matanda. Niisip ko, kinausap ko yung mga kasama ko. Sabi ko, Reden, meron ka bang ginawang kulukuhan? Wala po, Pastor. Si Reden po patay na. Isang kabataan noon. Jo, ikaw ba? Magkapatid po ito. Sabi niya, wala rin po. Parehong patay na. Polly, ikaw? Meron ka bang ninenok? Sabi niya, wala po, takot ko lang sa inyo. In short, malinis. Pagdating ko po doon, sa negosyo, yung ibinigay ay lugar. Pagdating ko po doon, umiyak ng matanda, niyakap ako. At ang sabi niya, yung mga kinanta nyo at yung mensaheng ibinigay mo, nasa aking puso. Ang sabi niya, Pastor, youth pastor po ako noon. Sabi niya, Pastor, baka po pwede every Tuesday, punta ka po dito, gusto namin makapakinig ng iyong salita. Sabi ko, Sir, pwede ba kasama yung mga manggagawa? Sabi niya, yes, lahat yan makikinig. It happens. May time na bago kami magkakaroon ng gawain, kain muna kami. Mayaman sila. Ganda ng bahay. Pero nung hinainan ako ng pagkain, ang palaya na may sabaw, pagka hinigop mo, para kang pinupurga. Ganun po kapait. Yung ampalaya. At habang ako po ay humihigop, parang sabay po nun pagtulo ng luha ko. Isip ko, sana kumain na lang pala ako bago ako pumunta rito. Parang parusa ito. Diba?
Yun ang ulam. Ang kanin ay matsyang. Alam niyo yung matsyang? Binalot na kanin na hindi ko mawari kung ano yon. Kasi insik. So sige, halos maduwal-duwal ako. Pero kailangan ko, dahil yung salita, where you lead me, I will follow, and what you feed me, I will swallow. Tapos ng gawain, Pastor, pasensya ka na. Pasensya ka na. Eh di, nabutan ako, nakalagay sa sobre, binulos ako naman. Pagdating ko doon sa church, tinignan ko. Pagtingin ko, 3.5. Sabi ko, yung panahon na yon, allowance ko, 250 a week. Si Kuya Danyo, baby pa yon. Yung 250 a week na yon, hindi rin maibibigay ng buo. Pero tuloy ang gawain sa Panginoon. Kasi nabubuhay ang lingkod ng Diyos, hindi lamang sa tinapay, hindi lamang sa 250. Nabubuhay ka rin sa 3.5. Diba? Sabi ko, sa susunod, paghandaan ko na naman ng matsyang. At saka kasi baka may 3.5 ulit. Every Tuesday po yun. Pinakamababa, 1.5. Hindi ko na kinukuha yung allowance ko. Kasi yung 1.5 ko noon, pwede nang umabot po yun sa 3 linggo. And that was 1992. Tandang-tanda ko pa, Kuya Eddie. After noon, hindi na ho ako pinakain ng ganon. Ang sasarap na ho ng kinain ko, it was a testing of faith. The testing of faith is the blessing delayed. Habang nasusubok ang ating pananampalataya, habang nasusubok ang ating buhay, tinayuan mo yan, walang reklamo sa Diyos, maiiba naman ang takbo ng panahon. Kaya yung buhay po natin, kahit dumadaan ang pagsubok, hayaan lang natin na dumaan yan. Kasi dumadaan lang naman yan, hindi naman tumatambay eh. Ang bagyo ba, tumatambay o dumadaan? Dumadaan lang. Ang pagsubok ba, tumatambay o dumadaan? Dahil dumadaan lang yan, let it go, let it go. Di ba? Sabi ni Elsa, let it go. And as you let it go, you will grow. You will grow. Di ba? Tumatatag ka. Kasi yun po ang dulot ng mga bagyo sa buhay. Ng mga pagsubok sa buhay. So the way, the truth, and the life, ipinakilala na naman. Even in the book of John, di ba? The way, the truth, and the life. At pagkatapos si Pablo, ipinakilala niya si Kristo na never nang nakita. Ang sabi niya, look unto Jesus. Fix your eyes on Him, the author and the finisher of our faith. Hindi nakita ni Paul, pero sinampalatayanan ni Pablo na pagmasdan natin siya, pinagmumulan, lumikha, author. Ang sabi niya ng ating pananampalataya, the author and the finisher of faith. So, He is Jesus. Sa ngayon, ang dami na pong malalaking sekta na hindi na po kumikilala kay Yahweh. Ang tingin nila kay Yahweh ay Satan. Tinignan ko ang Biblia ko. Tinignan ko ang encyclopedia. Tinignan ko sa Google. Tinignan ko sa ibang research. Anong ibig sabihin ni Yahweh? Sa Hebrew, the Almighty God. Pagkatapos sasabihin mong si Satanas, kaya kailangan po makilala natin ng lubusan sa Kristo. Dahil yung iba, pinagdidebatehan kung ano ba talaga ang pangalan ng Diyos. Yung iba, pinagdidebatehan ba talaga hanggang saan ang kapangyarihan ni Kristo.
So sino siya? The Lamb of God that takes away the sins of the world. And later on, He will come to rule and reign and to judge the world. Sino siya? The one who takes away your sin. My sin. Our sin. Daan ng katotohanan. Siya ang daan. Katotohanan at ang buhay. At siya ang pinagmulan at katapusan ng ating pananampalataya. Darating ang panahon kapag nandun na tayo sa piling ni Kristo, hindi na tayo sasampalataya. Kaya yun ang ibig sabihin ng faith. Kaya tayo sumasampalataya kasi hindi natin nakikita. Pero pag nakita natin siya, kasama natin siya, wala nang faith po doon. Dahil yun na ang katuparan ng iyong pananampalataya. The second one, where did He come from? Saan nanggaling si Jesus? Na ang sabi ni John the Beloved, behold, Jesus was a Galilean. He came from Galilee. He went to the place of John the Baptist in the Jordan River to be baptized by him, for that is the will of God. Yun ang kalooban ng Diyos, Ama, at yun ang nararapat. So sino si Jesus na to? Masunuring anak. Where did He come from? He came from His Father. For God so loved the world that He sent. The Father sent His Son. And the Son was so obedient to His Father. He came into that place with obedient and faithful heart. Si Jesus po yun. At hindi po siya nag-isip na baka ako, papahamak mo lang doon. So a man from Galilee, He came from heaven to die. Kasi yun po ang katuparan ng Old Testament. Ng isang lamb, isang tupa, kailangan pong magdanak ng dugo. Alam ni Jesus ang kanyang sasapitin to die at the cross. Pero ang sabi ng Isaiah 53, niga putok, hindi po siya umimik because of love. Di ba, pag mahal mo ang isang tao, kahit inaaway ka na ng mahal mo, tahimik ka lang kasi mahal mo eh. Kasi baka pag sinagot mo, ayawan ka di lugi ka. Di ba? Pero pag mahal mo, sige lang. Basta isip mo, wag mo lang akong pigilang mahalin. Wag mo lang akong pigilang mahalin ka. Di ba? Ang daming kanta ng ganun. Gawin mo gusto mo, pero wag mo lang akong pigilang mahalin ka. Kahit ayaw mo sa akin, wag mo lang akong pigilin na mahalin ka. Diba? Kita niyo may mga dramang ganun. Kasi nagmamahal. Nagmamahal. Love is different from lust. Because true love will give you wedding. And lust will give you a condom. Kasi hindi niya kayang pananagutan ka. Pero ang totoong pagmamahal, dadalhin ka sa dambana. Kasi yun ang kaisipan ng taong nagmamahal. Ang makapiling ka habang buhay. So Jesus, He wanted us to be with Him. That's why ginawa ang lahat na ipinag-utos sa Kanya dahil yun ang tugon para ako at ikaw makasama niya. Si Jesus po ito. May nangangaral ibang Jesus. May nangangaral ibang Kristo. Sa tuwing pupunta po kami ng Manila, dyan po kami dumadaan, shortcut po, doon sa paglabas mo po ay Robinson na po, dyan sa sa may Bakaw ba yan? Pero bago ko lumiko doon, marami na pong sumisigaw ng Kristo kasi ang pagliko mo, sabungan po yun. At makikita mo mga tricycle driver, ang nakaparada po doon, mga motor. At ang mahirap po nito, may mga babae rin. Sumisigaw din ng Kristo sa pula sa puti. Logis, alam mo yung logis? Yung 8 piso mo, mananalo ng 10 pesos. Kaya logis. Tapos may mga sanyas-sanyas po sila, mga ganon. Pagka ganon, parang 1,000 yata.
kahit malayo yung kapustahan mo, magka-eye to eye lang kayo, ganunan na, ibig sabihin yan, yan ang pusta natin. And the third one, what was His purpose of coming? The Lamb of God that takes away the sins of the world, what is His purpose of coming? His purpose is you. His purpose is me. Ang layunin niya ay ako. Ang layunin niya ay tayo. To seek and save me because I've been lost. Ganun ako kamahal, ganun ka kamahal ni Jesus. Pero maraming tao, dahil matagal na sa simbahan, yung salitang Jesus, common na lang yan. At pwede nang gumawa ng mali, total ligtas naman daw sila. Alam mo, pag totoong nagmamahal ka, araw-araw lagi kang nagmamahal. Kasi ang pag-ibig lumalago. Amen. Ang pag-ibig may buhay. Kapag na-develop na yung totoong love mo sa Panginoon, gusto mo araw-araw Sunday. Kasi gusto mo laging makapakinig ng salita ng Diyos. He came and His purpose is me. Because I've been lost. I've been deceived and helpless. I've been harassed by the system of this world. But Jesus came because He loves me. He came because He loves us. He loves you. This is the Lamb of God to give me hope and a beautiful future. Walang pinangarap ang Diyos na hindi maganda para sa ating buhay. Yung iba sinisisi si Jesus kapag dumadaan sa pagsubok. Yung iba sinisisi ang Diyos kapag may nangyaring hindi maganda at hindi nila matanggap sa kanilang buhay. Nung namatay ang anak ni Dan at Tepi, 3 na sunod-sunod pang-4 si Amiya. Ramdam ko bilang isang ama, yung ganong sitwasyon. Kasi sunod-sunod yung pagkawala. Ang sabi ko lang kay Dan, Dan, mas magaling ang Diyos mag-alaga. Hindi ginawa yon ng Diyos para parusahan ka. Ginawa ng Diyos yon dahil meron siyang layunin. At Kanya ang buhay. Wala ba siyang karapatan kunin ang Kanya? Dahil sa Kanya ang buhay. Paubaya mo sa Panginoon. At nung dumating yung pang-4, we've prayed. At nung lumabas si Amiya, katumbas ng pang-4 ng likod. Diba? Jesus came. His purpose is me because I am dying. Diba? Wala tayo kay Kristo bago dumating si Kristo sa buhay natin. Dahil wala tayo kay Kristo, man, we are dying. Kapag buhay ka at wala kang Kristo, patay ka. Pero kapag patay ka sa kasalanan at buhay ka kay Kristo, may buhay ka. So He came to bless me and also to be a blessing. Jesus came to bless you. And because Jesus came to bless you, be a blessing too. Amen. So ang sabi ng Revelation, the Lamb that was slain, time will come that He will come back again. And the world will see that the Lamb that has been slain, makikita nila, He came like a lion coming from the tribe of Judah. Hindi na siya isang tupang maamo. Hindi na siya isang tupa na walang magagawa habang dinadala sa katayan. Siya po ay isang leon to judge the world. And I want to tell you na meron ka nun.
Sa tingin ng dyablo, ikaw ay isang tupa. Pero deep inside of you is a lion. Because you have Jesus. Sa tingin nila sa iyo, ang bait mo. Kasi mukha mo palang maamo. Tignan mong katabi mo. Di ba? Ang bait niyan. Pero hindi kaya ng pagsubok yan. Dahil inside of you is the lion. Na kapag bumanat ka, you have the authority. Pag nagsalita ka, you have the power. Kahapon mga estudyante namin, halos lahat puro pastor at leaders. Dahil ang subject ko po sa kanila, preaching. So I let them preach. And the power of preaching, dapat may passion. Dapat may purpose. Dapat mayroong prayer. And dapat mayroong power. When you preach the Word of God, have the authority. Kasi sa iyo pinagkatiwala ng Diyos ang mensahe. Today, sino ba ang Lamb of God sa iyo? Mananatili ba siyang tupa sa buhay mo? O siya na yung hari ng hari sa buhay mo? Kasi maraming tao ang tingin nila si Kristo isang mahina pa rin dahil Lamb of God. Pero tapos na yun mga kapatid. Inalay na ni Kristo ang kanyang buhay. And on the third day, He rose again. That Lamb of God that has been slain is no longer a lamb. Man, He is a lion. He is a lion para ipagtanggol ka niya. Nung siya ay dumating bilang tupa, namatay siya because of love. At nung nagbangon sa mga patay, ipagtatanggol ka na ng leon. Alam niyo ang leon, kapag yan nanganak, kahit si Mr. Lion na asawa niya, hindi makakalapit sa kanya. Aawayin niya yan. Kasi ayaw niya na yung kanyang anak, ito po ay makuha ng iba. Poproteksyonan po niya yon. And that is the spirit of the lion. Ingatan mo, work out your own salvation. Because you cannot protect your cell member if you yourself nandun na sa dyablo. Dapat manatili si Kristo sa puso natin. Amen. Dapat si Kristo laging buhay sa puso natin. Amen. Pero ang tanong, kilala mo na nga si Kristo, pero bakit ayaw pa nating magdala ng mga tao na para din kay Kristo? Jesus died for them. He died for you. He died for them. Why don't you bring them and let us fellowship with one another? Kasi ito ang nararapat. Ito ang nararapat. Tayong lahat ay tumayo. Basahin po natin ito. The one who came to die is the one who came to rule, to judge, and the one na makakasama mo to reign forever and forever. Basahin natin to, lakas natin. 1, 2, 3, go. Without Jesus, you are lost. Without Jesus in life, we cannot inherit heaven. But because Jesus is in us, because Jesus is in you, may katiyakan, ligtas ka. May katiyakan ka kasi pinalaya ka ng Lamb of God from the power of sin and darkness. Dahil meron kang Kristo, kahit maraming banta sa mundo, ligtas ka pa rin because you are in the hands of God.
You are secured. May protection ka. And you have been sanctified. God has made you holy because He loves you. We are not perfect, but God has made us holy. You have been justified because God wanted you to be sanctified. Wala kang ginawa sa kaligtasan mo. You just believe and receive. Hindi ka nagbayad ng pera dahil ang tithes and offering mo, hindi yan kabayaran. O paboran ka ng Diyos. Pagpapalain ka ng Diyos because He loves you. Pero ang katapatan mo sa Kanyang salita, magiging daan ng lubos na pagpapala. What He said, kapag sinunod mo, hindi ka magiging sad. What He said, S-A-I-D, pag sinunod mo, hindi magiging sad. Pag hindi mo sinunod, yung spelling ng sad na yon, tatanggalin mo lang yung I, ilagay mo sa una, ay sad, lungkot ka na. But if you believe in the Lord Jesus Christ at ginawa mo ang Kanyang salita, you will never be sad. The joy of the Holy Ghost is upon you. Amen.